Amen. Amen. Now, Romans chapter 7 na po tayo. Sa buhay po natin, alam niyo po sa buhay natin, meron tayong mga tagumpay na sineselebrate po, di ba? Mga victories in life, graduation, birthday, accomplishment, promotion, ano man yung mga tagumpay. We celebrate it publicly. Pinupost natin sa Facebook, kaya naman sinishare natin sa ating mga kaibigan para po makita nila yung yung saya na naidulot po noon. But also, meron din po tayong mga crisis na kinakaharap, public crisis po. For example, ngayon po, we have digmaan sa Middle East. Actually, akala ko tapos na, pero hindi pa rin pala, no? And then, a war of, economic war, no? Na merong crisis sa ating bansa na kinakaharap po natin. Lahat po tayo ay nilalabanan po natin yun in some degree. Yung iba, sobrang apektado. Merong mga sektor ng ating bansa na sobrang apektado din talaga sa crisis po na ito. And for some of us, hindi naman masyadong apektado doon sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. But there are public victories. Meron din pong mga public or common crisis sa atin. And then, meron din po tayong mga silent battles in life. No? Meron tayong mga silent, yung mga laban natin sa buhay na kung saan sarili lang natin nakakaalam, ang Diyos ang nakakaalam, of course, alam ng Panginoon, yung mga tahimik na laban natin sa ating mga buhay. I don't know kung ano po ang kinakaharap po natin ngayon sa ating mga buhay. And maybe for some people, they are battling for loneliness, fear, depression, anxiety, anger, lust, pride, insecurity, greed, or envy. No? Meron tayong mga ganyang laban po sa ating buhay, battle within our mind, no? Within our souls. Kaya dito po sa ating pag-aaral po sa chapter 7, pinapakita po dito na tayo po, ligtas tayo, yet we are struggling. No? We are saved, yet we are continue struggling for something. Kasi po, nandito pa rin po tayo dito sa ating buhay sa mundo na ito. Okay? Kaya yung gospel na pre-present po natin is gospel na nagpapakita sa chapter 1 and 2 about sin, 3 to 5, salvation, 6 to 8, sanctification. Yun yung ating focus po ngayon. Chapter 6 to 8 po tayo hanggang next Sunday. And 9 to 11 the sovereignty of God. And then 12 to 16 is all about service. Now, tingnan natin, no? Yung gospel kasi na tinanggap po natin ay hindi lang po siya ticket to heaven. Hindi lang po siya, ay, tinanggap ko si Jesus para mapunta ako sa langit. But yung gospel na tinanggap natin, sabi ng Bible sa atin, it can transform. It transforms our lives. Kaya din po mabago, baguhin yung ating buhay po. Bagamat sabi ng Bible sa atin, for those who are in Christ, He is a new creation. The old is gone and the new has come. Pero, nagbago yung ating position, hindi na tayo kaaway ng Diyos, tayo mga anak ng Panginoon, but still, tayo pa rin po ay meron pa rin pong nilalaban, ini-struggle po sa buhay. At yun po yung kinakaharap po natin ngayon. Even po, tayo po ay Christian. Kaya, Pastor, normal ba na nag-struggle pa rin ako dito sa kasalanan na to, dito sa bagay na ito, dito sa kalungkutan na ito, dito sa aking ugali na ito? It's normal. Because the ongoing battle, yung laban is nandun pa rin. Kaya, yung topic natin ngayon is winning the battle within. No? Winning the battle within. Mapanalunan mo ang laban dito sa loob mo, sa sarili mo. Okay? Yun po yung diniscuss ni Apostle Pablo po dito. Napakaganda po ng chapter 7. Kasi po pinapakita ng chapter 7 that even you are a Christian, you are still battling. No? You are still in a war. Sabi po ng Bible sa atin, Romans chapter 7 verse 21, ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, sabi niya, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang, tingnan niyo po ngunit may ibang kapangyarihan sa bahagi ng aking katawan, nasa lungat. Sa English po is at war, nasa tuntunin ng aking kaisipan. Binibihag ako ng kapangyarihan ito
sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Pinapakita lang po dito, mga kapatid, na kahit po si Apostol Pablo, kahit po si Apostol, yung kwento niya na po ito, sabi niya, kahit daw po gusto niya gumawa ng mabuti, ay ang masama yung nagagawa niya. Kung bagay salta ni Andrew na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Parang gano'n, no? Merong battle sa kanyang isipan na gustong gawin ng mabuti. Kasi nga, nakilala na ako sa Lord. Pero sometimes, yung parang yung kasamaan pa rin ang naiisip kong gawin. No? Parang gusto kong magsimba, pero parang papahinga na lang kaya ako. Gusto kong mag-pray, pero parang matutulog na lang kaya ako. Nanood na lang kaya ako ng, ng Netflix, o nanood na lang ako ng TV. No? Gusto kong magbasa ng Bible. Ano kaya kung labas na lang ako, makipagpentuhan na lang ako. Di ba? Merong ganong battle po sa ating buhay. The good news is this. The good news is, this is common. If you are battling sometimes in loneliness, sometimes in anxiety, worriness sa buhay po natin, it is common. Pag sinabi natin common po, ay nararanasan po yan ng bawat isa po sa atin. No? That is common. Kahit po yung dakilang apostol, si Apostol Pablo, nakaranas siya ng ganitong bagay. No? At kahit po pastors, alam niyo po ba, 42% of pastors all over the world thinking of quitting every day. Last time nga po, meron ako nakausap na pastor, nakakwento ng pastor he's struggling. Nag-struggle siya, family, anumang bagay sa buhay niya. Kaya po, that is real. But, the good news is this. Hindi lang common to sa isa't isa, bawat isa sa atin. Ang good news is, merong solusyon ang Bible po sa atin. Na hindi tayo mag-i-end doon sa struggling ng kalungkutan, hindi tayo mag-i-end sa struggling ng depression, or anumang mga battle natin sa buhay. Meron pong solusyon po ang Bible. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, minsan, okay lang na maging hindi okay. Minsan, okay lang na hindi ka maging okay, no? Dahil tao din tayo, talaga, minsan talagang dumadaan talaga tayo sa mga bagay na yan. But, it's okay sometimes it's okay not to be okay, pero do not end on that, no? Huwag kang huwag kang magpatuloy sa ganyan, huwag kang isapamuhay mo yan, yung bagay na yan. Kaya ang tanong ko ngayon is, how to win the battle within? Paano ba natin mapapanalunan yung battle within sa ating mga sarili? Number one, tandaan nyo lang po yung salitang ask. A-S-K. Ask. Letter A, admit, aminin. Letter S is seek, maghanap. At surround, palibutan mo ang sarili mo ng mga tao na pwede makatulong sa iyo. And share. Share mo sa iba yung pinagdadaanan mo. And letter K is know and kneel. Alamin mo kung sino ka at magpakumbaba ka. Ibig sabihin ng kneel, lumuhod, is magpakumbaba ka. Amen po ba? Alam niyo po, sabi diyan, admit that you are in a battle. Admit. Meron tayong kahinaan. Meron tayong kinakalap sa buhay. Meron tayong minsan meron tayong, alam niyo yun, yung soy sauce. Meron tayong ganun minsan, tama? Admit that you are weak sometimes. Tama? Kasi po, pag hindi natin na-admit, kaya nga po yung bansa natin, di ba, medyo mabagal yung response sa crisis. Kasi yung ating gobyerno nung una, hindi pa nila inaamin na nasa crisis na. Tama? Parang, of course, naintindihan naman natin doon na yung punto nila ay ayaw nilang magpanik yung mga tao. At of course, ayaw nilang magkamali ng desisyon sa buhay. Pero, the reality is this, no? Meron tayong kalagayan din po sa buhay natin na kailangan nating aminin. Naalala ko po yung kaibigan ko, actually, namatay na siya, no? Nakwento ko yun dati before kaibigan namin ni Jen, namatay siya. Ang problema niya lang noong una is yung merong namamaga sa ngipin niya dito, sa gums niya, namamaga. And then, ang sabi niya sa akin, Pastor, ang naging problema ko, hindi ko inamin sa sarili ko na medyo malala na. Hindi ko inamin sa asawa ko, hindi ko inamin sa ibang tao, sinabi ko lang nung malala na. Kaya nung
kalaunan, nung pina-check up nila sa doktor, malala na. Kaya ang nangyari po, namagayong dito niya talagang sobrang laki. Naging cancer, sa madaling salita, naging cancer po, and then naging cause po ng death niya, kamatayan niya. In one, para bang denial sa sarili, na okay lang ako, ano lang to, ganyan. Pero tumagal, hindi niya inamin. Tama? Kaya napakahalaga po na maging honest po tayo. Especially sa ating mga sarili. Unang-una, maging honest tayo sa sarili natin na meron tayong ganung bagay sa buhay po natin. Same thing with our spiritual life. If you're not okay, be honest to yourself. I'm not okay. I need, kailangan ko ng tulong. Kasi po, yung struggle natin, alam niyo po, yung struggle natin, pag pinabayaan natin, pwede siya maging stronghold. Ano yung sabihin ng strongholds? Maging kuta. Kuta ng kaaway na talagang nakakulong ka na dyan. At sooner or later, kung di natin, hahayaan lang natin, pababayaan natin, maging slave tayo ulit doon sa bagay na yan. Maging slave tayo. No? Kaya, ang sabi ng Bible po sa atin, ang nagkukubli ng kanyang sala, o nagtatago, sabi ng kukubli, nagtatago ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kinakahabagan ng Lord. Be honest. Be honest to yourself. Be honest to God. Lord, this is my situation. Lord, inaamin ko na I'm struggling on this. And then, punta tayo sa pangalawang principle. Anong pangalawa? Seek for help. Surround yourself with godly people and share your struggles. Once na inadmit mo, humingi ka ng tulong. At huwag kang mag-isa. No? Okay na naman mag-isa, paminsan-minsan, yung tinatawag ng mga kabataan na me time. Ano yung me time? Ba't ka nag-isa? Ba't nakakulong ko dyan? Me time ko to eh. Di ba? Meron nga yung kabataan sabi niya, ba't ka lagi ka mag-isa? Me time ko to. Parang okay lang naman po yun, pero huwag palaging gano'n. Lalo-lalo na pag meron kang pinagdadaanan. Surround yourself with godly people. Go to church. Go to your friends. No? Go to your family. Huwag maglugmok lang and share your struggle. Why po? Bakit po? Kasi when we are struggling, meron tayong pinagdadaanan, number one lies of the enemy, number one lies is mag-isa ka lang. Diyan sa pinagdadaanan mo. Wala kang kasama. Wala kang kakampi. Walang nakakaintindi sa'yo. That is the number one lies of the enemy. It is, of course, it is a lie. Kaya, di ba sa panahon natin ngayon, there's a lot of Filipinos po. Ito po, survey po, last year pa po ito. 12.5 million Filipinos suffer from various mental health. No? So, especially sa mga kabataan, lalaki ko nga. Minsan, minsan ako, personally ako, lalo-lalo na, mga millennials, o kaya mga generational X, di ba? Yung mga nabuhay sa, sa palo, nabuhay sa, yung bang pagalit, o sa, yung military, yung bang parang, tayo, medyo matatagpo tayo. But ngayon kasi, our children is medyo, hindi naman soft, pero yun nga po, madami lang silang nakikitang problema sa mundo na ito. Dati kasi, wala tayong masyadong nakikitang problema. Problema lang natin, minsan, yung maliliit na bagay lang ngayon, nakikita nila, expose sila sa maraming bagay. That's why they're suffering from this thing. And, nalala ko nga, nung collab namin doon, youth fellowship namin doon sa Kabula, merong, habang nagsisharing kasi sila, nakikinig ako, punta muna ako doon, nakikinig ako. And then sabi nung isang kabataan, I think 16 or mga 16, 14 to 16 years old, sabi niya, nag-share siya, sabi niya, last month, I'm struggling in anxiety, depression, and then mag-isa lang ako, I'm thinking, nag-isip daw siya na suicide. Talaga? Sabi ko, naisip ko gano'n, pero that is real. Kumbaga, based on studies, based on what is happening today, there's a lot of people talaga na nag-struggle. Kaya nga, maganda na tayo bilang mga magulang, kinakausap natin yung mga anak natin, kinakamusta po natin. Bakit po? Kasi maybe, lalo-lalo po, ito po lalo sa mga may anak na teenager. Kasi ang teenager ay
ano sila nandun sila sa stage ng buhay po nila, especially 14 to 18. Nandun sila na nag-iisip na sila sa buhay. Nagpa-process na sila. Kaya nga minsan parang lumalaban na sila sa iyo, no? Di ba? Sumasagot. Why? Hindi dahil parang kinakaaway ka nila. Kasi meron na silang kaisipan. Nadidevelop na yung isip nila. Di ba? And then, kailangan nila ng, kumbaga, conversation. No? Kaya nga sabi, pag medyo sumuway daw yung anak, sabi, don't react daw, but interact. Sabihin, huwag ka mag-react, sumasagot ka naman, huwag ka mag-react, interact, ibig sabihin kausapin mo. Kasi baka may punto naman siya or meron siya pinagdadaanan. Okay? Sa madaling salita po, ang sinasabi lang po natin, after you being honest to yourself, being honest to other people, seek po tayo ng help. Surround yourself with godly people. Share your struggle. Sa mga kabataan na nandito, kausapin natin ang ating mga magulang. Okay? Kausapin natin yung ating mga magulang. Be open to your parents. And kung wala kayong magulang, usapin nyo yung mga tao na pinagkakatiwalaan nyo po. Amen ba? Kasi si Satan, ang ginagawa niya is, hinahanap niya yung mag-isa lang. At yun po ang ina-atake niya po. Kaya nga, one of the dangerous place in this world is when you alone. When you alone. You are thinking, parang bang sobrang namumblema ka, sobrang inisip mo na mabigat na yung problema mo, pinagdadaanan mo. And then sabi nga ng Bible, di ba, Satan is like a roaring lion. Naghahanap ng something to devour. Titingin siya. At ang tinitignan niya is yung mga taong nalulunod sa kalungkutan o sa problema. Okay? Kaya seek for help. Surround yourself with godly people. Share your struggles. Share you something para magkakaibang nararamdaman. But, of course po, not to all people. Especially kung sensitive, especially kung confidential, especially pag hindi ka sure, not to all people. But go to a person na pwedeng makaintindi sa'yo. Kaya sabi ko kanina, may mga victories tayo na pwede natin i-share sa lahat. Pwede namang hindi, of course. Pero meron tayong mga personal struggle na wag nating i-share sa lahat. Why? Why? Because hindi lahat ng tao maintindihan ka. Kasi yung level ng maturity ng mga tao, iba-iba. Pwede kang i-judge, pwede kang ganito, ganyan. Kaya, share to someone who will listen, makaintindi sa'yo, magpipray sa'yo, and not to judge you. Amen? Sabi ng Bible, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon, paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Magtulungan kayo. Okay? Amen po ba? Amen. But, observe confidentiality. Pag may nag-share sa'yo, of course, i-observe yung confidentiality. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya wakan mo yung katabi mo, tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Okay? Amen? And lastly is, know who you are, kneel down, humble yourselves. No? Know who you are. Kneel down, humble yourselves. Ang ganda po, kasi sabi ni Apostol Pablo, ito yung pinagdadaanan ko. Sa loob-loob ko, gusto kong gumawa ng tama, pero yung masama yung nagagawa ko. And then sabi niya, kay saklap ng aking kalagayan. Sabi, wretched man that I am. Kawawa, kahabag-habag. In fact po, ang salitang kay saklap dito is ang picture niya is yung si Jesus na hinuri ng mga Roman soldier na pinapahirapan. Yan yung picture dyan, yung salitang wretched, kawawa, no? Na sobrang kawawa sabi niya, ganun yung pagtingin niya sa sarili niya. Kahit apostol siya, alam niyo, bilang isang pastor o magaling, si Pablo, napakagaling. Ano po yun? It takes humility. It takes humility na to humble yourselves na kawawa ako. Pero mo, sabi ni Pablo, in the other part of his letter, talagang
We are conqueror. But sinabi niya, kawawa ko. Pag nag-humble pala tayo sa ating buhay, pag nagpakumbaba tayo, hindi pala yun kahinaan. Yun po ay kalakasan. But, of course, kawawa ka, you acknowledge that you need the help. And then sabi niya, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Sabi ng Bible, wala nang iba kundi ang Diyos sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Sino makakatulong sa iyo? Lubos na makakatulong sa iyo. Of course, makakatulong sa iyo kapwa mo, yung pamilya mo, but ultimately po, ang makatulong sa iyo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Verse 25, thanks be to God who delivers me through Christ our Lord. Our Lord. Kaya, know who you are and kneel down in humility. Bakit po? Tingnan niyo po, sino ba tayo? Sino ka ba? Sino ka? Sino ako? Tayo po ay niligtas ng Diyos. Tayo po ay kinabagan ng Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 8, kaya Romans chapter 8 po is napakaganda. Next week po, Romans chapter 8, focus natin. Pero yung Romans chapter 6 kasi, 6, 7, at 8. 6, 7. 6, 7. Yeah. Okay. Romans chapter 6, 7 to 8. Okay? Magkakalugtong po yan. Kung ang Bible po, ang Romans ay nagtapos lang sa chapter 7, dito lang nagtapos, ay kawawa tayo. But merong chapter 8 na kung saan magpapakita sa atin na hindi tayo kawawa. Kaya sabi ng chapter 8 verse 1, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Kahit po ikaw ay nag-struggle, kahit po ikaw ay nakaranas ng mga battle within, mga kapatid, kahit kailanman, hindi ka na papalusahan ng Diyos kung ikaw ay na kay Kristo. Amen? Tayong lahat ay inayos na ng Diyos ang ating standing sa Diyos. We have the right standing with God. We are children of God. Tayong lahat nag-struggle sa buhay po natin. Kaya, ang lies ng enemy, sabihin sa'yo ng kaaway sa'yo, i-condemn ka, husgahan ka, bakit ganyan ka, Christian ka pa naman, bakit ganyan, husgahan ka. But, you have the right standing in the Lord. Ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay wala ng condemnation, wala ng kaparusahan, wala ng panghusga ang Diyos kasi hinusgahan na ng Diyos ang kanyang anak para po sa atin. Pangalawa po, know who you are. Not only that you are a child of God, and then you have the Holy Spirit in you. You have the Holy Spirit in you. Si Christ ba ay nasa iyo? Tinanggap mo na ba si Christ sa buhay mo? You have the Holy Spirit in you. Sabi ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Nanananahan sa atin ang banal na Espiritu. So chapter 8 po, alam niyo po yung salitang Holy Spirit or Spirit of God, binanggit po 21 times sa chapter 8. It emphasizes us na meron tayong katulong. Meron tayong advocate. Meron tayong counselor. Meron tayong magagabay sa atin. In fact, isa sa mga verses dito, no? The Holy Spirit help us. He empowers us. Pinapalakas niya tayo. He adopted us. Ginawa niya tayo mga anak. And He prays for us. Pinapanalangin tayo ng banal na Espiritu. Verse 25 to 26. Kahit daw po tayo minsan hindi natin alam kung anong ipapanalangin or ayaw natin manalangin, the Holy Spirit intercedes us. Ganda, no? For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves. Of course, you are struggling, but yung Spirito ay magliligtas sa iyo para hindi ka na maging alipin ulit so that you live in fear again, rather, para hindi ka na mamuhay sa takot. No? Paano ba to? Ano na mangyayari sa akin? Sino makapagligtas sa akin?
Merong pag-asa, merong kang katulong, mag-i-empower sa'yo. Tama? Lahat tayo, meron tayong pinagdadaanan sa buhay. Pero, we have a common denomination. We have Christ in us, and we have the Holy Spirit in us. Nasa iyo yung banal na Espiritu. The Spirit you received brought about adoption to sonship, and Him we cry, Abba, Father. Abba, Father. Yung salitang Abba is yung parang, yung term na Papa. Papa, very close. Alam niyo po, ang mga Korean, bakit sila pinilas ng Panginoon? Dahil po sa prayer. Yung mga Korean. Dahil po sa prayer. At isa po sa nakita ko po talagang matindi nilang pag-pray is yung confidence nila na sumigaw sila ng Abba. Pag, I don't know kung nakasama na kayo sa mga prayer ng Korean, sumisigaw sila ng Abba! 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 Talagang sumisigaw sila. Yung confident nila, yung ng Diyos, yung tatay nila, meron silang close relationship sa Diyos. At talagang grabe yung impact niyon sa buhay po nila. Kaya tayo po, hindi na tayo alien sa Diyos, hindi na tayo malayo sa Diyos. Tayo po ay mga anak na po ng Panginoon. We are sons and daughters of God. We can cry to God, Abba, Father. Papa, Pa, ito na ang naman ko. Ito yung problem ko. Ito yung pinagdadaanan ko. And you will feel the embrace of God. The embrace of your Father in heaven. Lalong-lalo na pag minsan wala kang tatay, wala kang magulang, pag sumigaw ka sa Diyos, is you cry to God, Abba, Father. Ako po, witness po ako dito kasi hindi ako lumaki sa tatay ko. Yung pinanganak po ako, ang nag-alaga sa akin, lola at lolo ko. Doon po ako lumaki. Pagkatapos, nung namatay lola at lolo ko, napunta na agad ako sa nanay ko, dito sa Cavite. Hindi po lumaki sa tatay ko eh. Kaya, nung dinala po ako sa camp dati, first camp ko po, at ang topic is about the fatherhood of God, tatay natin ng Diyos. Talagang doon ko naramdaman na kahit lumaki ako na walang tatay, meron palang tatay sa langit na hindi nang iiwan. He's the Father of the fatherless, and He's the Father, the everlasting Father, everlasting God. Kaya talagang pinanghawakan ko, sa tuwing meron pa akong pinagdadaanan, meron akong problema sa buhay, sumisigaw lang po ako, Lord, kayo po ang aking tatay. Amen? Meron tayong tatay sa langit. And then, sabi diyan, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Kaya malalaman niyo po kung ikaw ay anak ng Diyos, merong pagkilos sa Banal na Espiritu sa puso mo na ikaw ay anak ng Diyos. Now, if we are children, then we are heirs. Tagapagmana. Heirs of God and co-heirs with Christ. Dahil nga, tatay natin si God. If indeed we share His suffering in order that we may also share in His glory. Amen? Kaya mga kapatid, meron ba tayong mga silent battles in life? I don't know kung kaano katindi, kabigat, yung degree ng ating pinagdadaanan na yan, na baka sinasarili natin, tayo lang. Remember, meron kang community, meron kang church, meron kang family. At remember na meron kang Diyos. Magpakumbaba ka lang sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos. Even yung problema na yan ay parang imposible, wala imposible sa ating Panginoon. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord? I remember a story po, during the time of Alexander the Great. Si Alexander the Great po, chinek niya yung troops niya, yung mga sundalo niya. Tapos meron siyang isang bata, hindi naman bata, sobrang bata, batang sundalo, na nanginginig sa takot. Napansin po lang ni Alexander the Great yon. Tapos sabi niya, nilapitan siya ni Alexander the Great, sabi niya, "What is your name, soldier?" Diba ganun? "What is your name, soldier?" And the young man replied, sabi niya, "My name is Alexander." Parang tatawag nga po siya. Sabi niya,
The commander looked at him. Tinitigan siya ng commander, Alexander the Great. Soldier! Natakot siya. Sabi niya, Soldier, either you change your name or you change your behavior. Dahil sa takot mo, takot na landaman mo, anong gusto mo? Magbago ka ng pinapakita o magbago ka ng pangalan? Ibig sabihin, matatakot ka ba? Or aalisin mo na lang yung pangalan na Alexander sa sarili mo? Di ba? Tayo, anong gusto natin? Matatakot na lang ba tayo? Or kung matatakot tayo, o alisin na lang natin yung pangalan na Christian, child of God sa buhay natin. Mamili po tayo. Amen? Kaya, remember, mga anak, mga kapatid ko sa Panginoon, you are a child of God. Anak ng Panginoon. Amen? Tayo lahat may manalangin. Sandali po tayong yumuko at lumapit sa Diyos. Gusto ko lang pong ipag-pray po kayo sa oras po na ito. Sino man po, meron pong mga pinagdadaanan po sa ating buhay. Don't fake it. Don't fake it. Si Satan po, ang ginagawa niya is tinatakot tayo, kinokondem tayo, at gusto niya mamuhay tayo sa kasinungalingan. Don't fake it. Admit it to God. Aminin mo sa Panginoon, Lord, ito yung aking struggle. Ito yung aking pinagdadaanan. Ito yung aking nararamdaman. At lumapit ka sa Panginoon. Humble yourself to God. Kneel down and remember, remind yourself, sino ka ba? Sino ka ba? Especially kung ikaw ay na kay Kristo na, you are a child of God. And the Holy Spirit is in you, is with you, He is for you. If God is with us, who can be against us? Yun po sabi ng salita ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipangamba sa buhay, ikalugmok sa buhay. It's normal na matakot. Minsan mag-alala, but always remind yourself who you are, who you are, who you are, who you are. At sino ang kasama mo? Sino ang kasama mo? Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, kayo po nakakalam ng kalagayan ng bawat isa po sa amin, O God. Tatagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na huwag kaming lumapit sa mga temporary solution lang. Kung meron kayong problema, Lord, minsan doon kami pumupunta sa mga temporary solution. But the real solution is found in you, Lord, in our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Pablo, thanks be to God for our Lord Jesus Christ, sapagkat siya ang makakatulong sa iyo. Salamat, Panginoon. Palain niyo po ang bawat isa sa amin. Tinataas namin sa inyo ang aming mga laban sa buhay, pinagdadaanan sa buhay. At Lord, pinagkakatiwala namin ito sa inyo, na kayo lamang ang lubos na makakatulong sa amin. And above all, also Lord, help us, Lord, na lumapit sa mga tao, humingi ng tulong, Panginoon. Lord, upang, Lord, mag-manifest ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.